Kasabay ng decommissioning ceremony sa mga OV-10 Bronco Close Air Support Attack Aircrafts at mga AH-1S Cobra Attack Helicopters ng 15th Strike Wing ng Philippine Air Force, ay pinaalam sa publiko ng wing commander nito na si Brigadier General Juliano Larenas, na bago pa ginanap ang decommissioning ceremony na ito, ay nagkapirmahan na ng kontrata ang Department of National Defense at Embraer SA ng Brazil para sa additional o follow-up order ng Philippine Air Force ng 6 na A-29B Super Tucano Light Attack and Advanced Trainer Aircraft. Ang notice to proceed ng nasabing kontrata ay binigay ng Department of National Defense sa Embraer SA sa mismong araw ding iyon. Nangangahulugang natanggap na ng Embraer ang initial down payment ng kontrata at opisyal nang sisimulan ng Embraer ang paggawa ng 6 na eroplanong ito. Agad namang kinumpirma ng Embraer SA, bagamat hindi pinangalanan ang bansa, na natanggap na nga nila ang kontrata para sa paggawa ng 6 na A-29B Super Tucano, at kanila ding kinumpirma, na ang 6 na eroplanong ito, ay kanilang i-deliver sa nasabing bansa, sa year 2026, o 730 days mula sa pagkatanggap nila ng notice to proceed. Ang delivery period na ito, ay mas mabilis kung ikukumpara sa unang batch na 6 na Super Tucano na binili ng Pilipinas sa kanila noong 2017, kung saan umabot ito ng halos 3 taon bago ma-deliver ang 6 na eroplano, dahil sa mga issue at problema na na-experience ng kontrata, tulad na lamang ng arms restrictions na ini-impose noon ng bansang Belgium sa Pilipinas. Ang Belgium FN Herstal, ang siyang manufacturer ng wing-mounted machine gun ng Super Tucano. Ngunit may napapansin tayong konting pagkakaiba ng second batch na Super Tucano na ito kumpara sa unang batch, dahil ang second batch na ito, ay kasama sa kanyang secondary role, ay ang pagiging trainer aircraft. Habang ang naunang batch na 6 na Super Tucano ay talagang close air support ang role nito, at walang binanggit na magiging trainer aircraft din ito. Ganun pa man, ay nauna nang binanggit ng Philippine Air Force, na 24 na A-29B Super Tucano ang kailangan na bilhin ng Philippine Air Force pagsapit ng 2028, upang kumpletong mapalitan ang mga na-retire na mga AS-211 trainer aircrafts, at mga OV-10 Bronco Close Air Support aircrafts. Tulad ng mga nauna ng mga batch, ang pangalawang batch na ito, ay mayroong ding mga radar lock-on warning system, at missile alert system, mga capabilities na makikita sa mga multi-role fighters. Nitong mga nakaraang taon, nang na-deliver ng Embraer ang 6 na A-29B Super Tucano sa Philippine Air Force, ay makikita ang role na ginagampanan nito at ang contributions nito sa pagpuksa at pagtugi sa mga natitira pang mga rebelde sa ating bansa. Ginamit din ito ng Philippine Air Force para sa border patrol sa ating exclusive economic zone, lalo na sa Scarborough Shoal. Tinulungan nito ang pagbawas ng stress ng ating mga FA-50s, sa pamamagitan ng pagganap ng mga domain awareness and monitoring activities sa mga critical area ng ating bansa, sa napakababang operating cost. Ngunit malaking katanungan din ngayon, kung saan kinuha ng Department of National Defense ang budget para dito, gayong malinaw na binawasan ng Bicameral Committee ng 15 billion pesos ang budget para sa AFP Modernization Program ngayong 2025, at sinabi nga na ang project na ito ay isa sa mga maapektuhan. At katakataka din, dahil wala ang project na ito sa Horizon 3 lists ng AFP. Maaring marami talaga tayong hindi nalalaman. Maaring hindi katulad ng naunang batch ng mga A-29B Super Tucano na ito, na nakasaad talaga ito sa Horizon 1 project, at ang budget ay nagmumula mismo sa AFP Modernization Allocations. Maaring ang budget para sa second batch na ito, ay either kinuha ng AFP mula sa kanilang annual capital outlay, o maaring ginamit ng AFP ang Trainer Aircrafts Acquisition Project, ng Horizon 2 priority lists. Kung galing ito sa kanilang annual capital outlay, then we suggest na ganito na lang lagi ang gagawin ng AFP, na bumili ng mga iilang kagamitan ng patingi-tingi bawat taon, kesa bumili ng maramihan na wala namang kasiguraduhan kung bibigyan ito ng pondo. Kontra sa mga akala ng iba, na isa itong tora-tora, ang A-29 Super Tucano ay isang modern at state-of-the-art high-precision attack aircraft, na may excellent weapon matching at target recognition accuracy. Ito lang ang aircraft sa kanyang class, bilang close air support at light attack aircraft, na may internal machine gun, na kayang mag-release ng 5 pylons para sa ibang mga armaments, tulad ng mga air-to-ground missile,
high-precision guided bombs, at may kakayahang magdala ng mga anti-ship missiles. Meron itong 160 configuration options depende sa kung ano ang mission nito. Maliban sa ground attack role, ito rin ay extensively ginagamit para sa border monitoring, reconnaissance and training.